po tayo. So, bago po yun, ako po yung magpapakilala. Ako po si Diamond Executive, Anis Soriano from Pangasinan. Tubong Bicolano po ako. Pero po ako nag-grow dito sa RF3. Dito po ako nakilala sa Pangasinan. So, bakit po ako napunta sa RF3? Yun nga po, lagi ko sinasabi, dahil po sa sakit kong acid reflux, kaya po ako napunta dito sa ating company. Pero sa una lang po, product po talaga ang nagdala sa akin, hindi naman po talaga yung business ang target ko. Sumunod na lang po yung business dahil po sa ganda ng product, na-encourage na po ako na i-share po sa iba kasi talaga pong nakakatulong siya. And so far po, marami na rin po tayong nabahagian ng kagandahan ng product at tuloy-tuloy po natin ginagawa yon kasi parang nakaka-guilt po sa sarili ko na alam kong nakakatulong sa may mga sakit, bakit di po natin i-share? So kaya ngayon po yung aming ginagawa, tuloy-tuloy po kami nag-share at yung income po to follow na lang po yon. So ipapakilala ko rin po ang aking kasama. Siya po ay isang advisory financial advisor. Pero ngayon po nakafocus na po siya dito sa RF3 gawa ng nakilala niya po itong business na ito, mas nakita niya mas maganda yung potential ng kitaan. So, papakilala ko po si Ma'am Glenda de Guzman. Good Go ahead, evening, ma'am. everyone. Good morning. Tama po si Coach Annie. Dati po ako po ay isa po akong financial educator. Pero nag-full-time na po ako dito ngayon sa RF3 kasi nakita ko yung ganda ng product, ganda ng system. Actually, nung una po, ayoko tong gawin. Hindi po ako interested. User lang po ako. Pero noong nalaman kong may income ako, doon po ako nagkaroon ng interest. Paano ako nagkaroon ng income na hindi ko pa siya ginagawa? Nagkaroon po ako ng interest na umattend ng seminar. At nung narinig ko po yung seminar, nalaman ko na 67 countries yung gumagamit ng product. At napaka, napakaganda talaga ng product. Ganda ng system. Kaya sabi ko, kasi po aware po ako sa passive income. Nakita ko po itong RF3 makakapagbigay sa atin ng passive income. Kaya ginawa ko na po siya. Ayun po, nag full time na po ako. Um, ayun lang, Coach Annie, back to you. Uh, Coach Annie, wala kang audio. So, yun po yung story po namin ni Ma'am Glenda. May kanya-kanya po kaming kwento. Pero po, ang kagandahan po noon, nagkakaisa po kami ng adhikain. Kaya po kami nandito pinagtagpo-tagpo kami dito sa Ayan, company no? na Si ito. ate, nagkamali ng si ate Shirley Carsico. Meron silang online investment Welcome, Sir Ace. doon sa isang Hello po. GC. Yan po si Manager Ace Aguilar. Sila naman po yung program po ng Friday. Welcome po sa ating program, sir. Sunday edition ng ating storytelling. So, Ma'am Glenn, pwede pong pa-check po yung guest po natin kung nandiyan na kasi hindi ko po kasi ma-scroll. Okay. Kahit po sino sa kanila. Wait lang ah. Andiyan na po ba si Sir RJ? Wala pa. Wala pa po si Sir RJ. LB, wala pa. Medyo hirap po siguro sila sa signal kasi maulan nga po ngayon. Hmm. Mag-share ka muna, Coach Annie. Anyway po, bago po natin, wala pa po kasi yung ating mga in-invite. Ako po muna mag-share po ng ilan po sa aking mga testimony. After ko po na-share yung sa ibang dito po sa Pangasinan, mas sineryoso ko po yung pag-online. Ginawa ko po siya online kasi nung pandemic time,
mahirap din po talagang lumabas. Dito po sa ating ginagawa, marami po rito ang mga kapamilya na hindi agad-agad naniniwala, lalo na po pag ang product natin, sasabihin natin miracle cream o may talagang mabilis na agaran, makikita mo yung effect. Hindi sila agad-agad naniniwala niyan. At na-encounter ko po talaga ang family, sa side ko po kasi, sila po yung isa sa nagkukontra sa akin. Although, nakikita nila na may improvement po ako sa aking sakit, pero hindi po sila nagbibilib doon sa sinishare kong product. May isa po akong cousin na taga Bulacan, isa po siyang teacher. Lagi ko po siyang ini-invite noon sa Zoom. Ayaw po niya mag-attend kasi syempre po teacher, marami po silang ginagawa. Lagi niya sinasabi, very busy siya. Ganon. Wala siyang time para sa ganitong ginagawa ko na negosyo, kaya itong ginagawa naming event. Pero dumating po sa case na yung isang anak po niya, kasi may triplets po siyang anak, yung isa po sa triplets, nagkaroon po siya ng sakit. Ang sakit po niya is transverse myelitis, kung saan isa po siyang rare case na wala pa pong gamot. Dahil po sa hopeless na po yung pinsan ko, dalawa na pong ospital ang pinagdalhan niya, hindi pa rin po alam kung ano igagamot doon sa anak niya. Kaya naisip niya pong tawagan ako, kontakin ako, para po itry po yung product. Siyempre po, pag tayo ay isang nanay, lahat gagawin natin para gumaling ang ating anak. Tama po ba? So, kahit man ako po ang tatanungin, lahat po gagawin ko para lang lunas para sa aking anak. Ganon nawa nila. Ang sa pandemic no, mahirap pag maglalakad. Ang ginawa po namin, dahil po ako nandito sa Pangasinan, nakisuyo po ako kay Sir Manager Ramon Arbato. Siya po yung pinakisuyuan ko na dalhin po yung product doon sa pinsan ko para dalhin po sa ospital. So talaga pong blessing po sa amin si Sir Ramon Arbato kasi ang laki po ng puso niya. Hindi po siya nagdalawang isip na magpunta po doon sa ospital kahit po talamak po ang pandemic noon, talamak po ang dengue, COVID-19. Ayun, siya po mismo ang nagpahi doon sa bata. Although, ako sa side ko po, hindi pa po ganun kalakas yung paniniwala ko naman sa product kasi baguhan lang din po ako noon. Pero nanalangin po talaga kami na makatulong po yung product. Alam niyo po ba yung bata, in 2 days po, nakalakad po yun kasi ang case po ng transverse myelitis, nagiging paralyzed po siya, paralisado po siya. So, yun po yung ang nahirapan po ang mga doktor kung paano po aalamin yung pinaka root cause ng sakit niya. So nag-advise pa po yung doktor na kukuhaan ng fluid dito sa may spine. Pero hindi na po pumayag yung aking pinsan dahil nakita niya na po na may improvement po yung anak niya. Ayun nga po na nagulat sila na naglalakad po yung bata galing sa CR. Documented po lahat po yung mga kinikwento ko. Hindi po yan gawa-gawa kasi mahirap din po talaga magkwento na puro lang walang basihan. So yan po, malakas po ang loob namin kasi kami po mismo nakita po namin talaga. At ngayon po yung bata, na po siya, 4 years na po siyang survivor po ng transverse myelitis. Kaya kung may alam po kayo may ganyang case, autoimmune disease po yun, lapit po kayo sa inyong mga kilalang RF3 na pwedeng mag-share po ng Fermax sa inyo. Huwag po kayong magdalawang isip kasi napakalaki po ng tulong sa amin talaga ng Fermax 3. So may nakita na po ako ngayon na ating guest. Pwede na po nating umpisahan ito at yun lang po na may share muna po. Panayin na natin Yes, si ma'am. Coach Rejan. Andiyan na po si Sir Alvin. Oo. Si Sir Alvin po. Unahin ko na po si Sir Alvin. Siya na muna. Ipakilala ko po sa inyo ang isa po sa ating guest. Siya po ay isang Bicolano from Legazpi. Matagal na rin po siya dito sa industry na to, sa RF3. Halos nasa pioneering po sila. Marami po siya ng pinagdaanan dito po sa ating company. At sa awat tulong ng Diyos, yung mga pinagdaanan niyang experience, may share po natin, may share niya ngayong gabi. Sana po kapulutan natin ng aral at share po natin sa ating mga kamag-anak, kakilala. Kasi isa po itong blessings talaga. So, Sir Alvin, po, go ahead po. Okay na po audio ko, sis. Apo.
Okay na po, Malakas malinaw po. po. Malinaw naman. Loud and clear. Okay. Good morning po sa lahat po ng mga attendees natin ngayong gabi. Ano po. Ako po si Alvin Mediavillo from Pulangi, Albay. Tapos ako po kami ng Region 5 sa Bicol. So matagal na rin po ako sa RF3. Isa po ako sa mga naging executive. Unfortunately, naapektuhan kami ng pandemic during that time. So parang tumamlay kami dito sa Bicol, yung RF3. So parang natigil muna ako, nagpahinga ako ng konti sa networking. No po. Doon naman nangyari sa akin yung ikukwento ko sa inyo. Unfortunately, di po nila ako nakuha na ng video or kahit na picture kasi sa katarantahan po namin. So isa po akong stroke survivor, no po. 2 times po ako na stroke. Nung una po December 2024. No po, sinugod po nila ako sa hospital kasi yung kaliwang parte ng katawan ko, di ko na maramdaman, talagang totally wala siyang pakiramdam. Dinadala po nila ako sa hospital, pasintabi po sa mga kumakain, no po. Yung dumi ko po, dire-diretso, kumakalat po kahit na dun sa service po na naghatid po sa akin sa hospital. Tuloy-tuloy po yung paglabas ng dumi ko. Di ko naman po alam yun. Di ko alam. So, nung nangyari sa akin noon, hindi pa severe, kumbaga, yung stroke ko noon. So, nalagpasan ko po yun. And then, ang sumunod po nitong 2025, March 2025, recently lang po, na-stroke po ako. Nangyari po kasi noon, karga-karga ko yung apo ko, papunta kami ng sala. Kasi nga kumbaga sa Bicol, ang tawag sa amin sa Bicol, nagpapastidyo kaya nag-hysteria yung bata po. So karga-karga ko siya, parang may naramdaman ako na parang umiikot ang paningin ko. Ginawa ko po, pinilit ko pong makapasok kami sa loob uli ng bahay. No po, eksakto naman po, pag-upo ko doon sa papag namin, nabitawan ko na yung apo ko, buti na lang nailapag ko na siya bago ko siya nabitawan. And ako naman po, diretso, wala na akong wala na talaga akong pakiramdam. No po. So, pasensya na po kayo kung diniretso ko na, wala na akong masyadong paligoy-ligoy. Okay lang po. So, during that time, isa lang po nasa isip ko, buti na lang, mayroon pa ako natitirang Firmax. Kasi during that time, di talaga ako nagpapawala niyan. No po. Kasi kumbaga, sabi nga, para makapagkwento ka ng ganito, dapat ikaw mismo nakaranas. Mahirap po kasi magkwento nang di mo napanood na pelikula. Tama po ba? So, nangyari sa akin, so personal testimony ko po ito. Buti na lang naalala ko. Sabi ko, sa bag. Sabi ko, di kinuha yung Firmax ko. Ang ginawa ko, lagyan mo dito. Dito. Ganyan po yung salita ko, talaga nagamol po ako. No po. As in, gamol po ako talaga. Ganyan. Paglagay po niya ng Firmax sa under the tongue, no po, hindi ko po nire-recommend sa lahat, ano po. Kasi ako nakita ko yung mga ingredients natural. Isa po ako sa mga adventurero pagdating sa mga ganito. Sabi nga ni sa matagal na po ako sa networking. Marami na rin po akong products na nasubukan. Isa po ang Firmax po talagang hinangaan kong product. No po. So paglagay ko po sa ilalim ng dila ng Firmax 3, parang na-relax ako ng konti. So ginawa nung misis ko, pinahiga ako, tinawag niya yung kaibigan ko na marunong mag-therapy. Kung saan-saan po ako pinisil, no po. Kung saan-saan ako pinipisil, sa paa, sa braso, sa likod, minasahe po ako lahat, pati dito sa ngalangal ko po, minamasahe niya po yan. So, ang nangyari po, awa tulong ng Diyos, no po, wala pang 2 oras. Ang una ko po naramdaman, yung daliri ng kamay ko sa kaliwa, naigalaw ko po pag ganyan. No po, naigalaw ko siya, umiiyak po ako. Isa lang po nabanggit ko, sabi ko, salamat sa Diyos. Yun. Then sumunod po yung daliri ko sa paa naman na igalaw ko. Kasi nung
talagang wala akong maramdaman, tinataas nila yung kamay ko, bumabagsak po. Ganyan siya. Bagsak talaga siya. Then yung sa paa ko. So, ibig sabihin, talagang nakatulong ng malaki sa akin yung Firmax paglagay ko sa ilalim ng dila. Kasi ang Firmax po, no, Coach, nawala po yung sounds. okay na po? Okay na po. Okay na? May echo lang po konti. Nung naramdaman ko yun nga, siyempre, unang pinasalamatan ko po yung Diyos. Siyempre, pangalawa yung Firmax 3. Buti na lang talaga, mayroon pa akong natitira. Halos mahigit kalahati pa yung natitira ko. Apply ka agad sa ilalim ng dila, no po, hindi po siya gamot. Ang Firmax po is cosmetic, license tayo sa cosmetic. Pero dahil nga sa mga ingredients, naniwala ako, yung mga ingredients is all natural. Sabi ko, di naman siguro ako malalason. Nalagalagay sa ilalim ng dila, yun po, nangyari po sa akin yung effect ng Firmax 3. Doon ko po talaga naramdaman. Kaya sabi ko nga kasi sa akin noon, nakiusap din ako sa kanya, isa po siya sa mga natawagan ko during that time. Pagkaubos po ng Firmax 3, palibasa wala naman po akong kayod na dahil di naman ako nag-network, nagpahinga po ako, pinabutan pa ako ng pandemic. Sabi ko, sis, baka mayroon ka diyang Firmax 3 kahit konti, padala niyo po ako. Kasi ngayon po, ang pinoproblema ko na lang, challenge sa akin yung speech therapy. Medyo nabubulol pa po ako pag tuloy-tuloy ang magsasalita. Nabubulol pa rin ako. Pero hindi na katulad nung dati na talagang at ako magsalita at. Talagang gamol. Ibang-iba na po yung ano ko ngayon, yung pakiramdam ko. Sabi ko ako sa amin, salamat sa Diyos, pinadala po niya ako. No po. Pinadala po niya ako ng product. Very thankful po ako kasi sa amin. No po. It's so happy naman po na kasama ko rin po siya sa pananampalataya. No po. So nung hindi na ako nagdalawang isip, nung in-invite uli niya ako sa Firmax, bumalik ka. Sabi ko, sige po. Sisikapin kong makabalik sa awa tulong ng Diyos. And siyempre, sa tulong na rin ni Sis Annie, po. Sabi niya, pagtulungan natin bro. Sabi ko, sige po. So sa mga nakikinig po ngayon, maaaring ang iba nagdududa kasi wala akong napakitang testimony. During that time po kasi lahat kami taranta, pati mga anak ko, lahat sila nag-iiyakan na. Wala namang nakapag-picture sa akin o nakapag-video. Wala po talaga. Ang inisip nila, maging okay po ako. So, yun po yung nangyari sa akin dito sa RF3. Marami rin po ako mga experience dito na mga clients ko na natulungan ng Firmax 3. Meron ako mga lock fingers na tinatawag na na-applyan ko rin. Gumaling din sila sa tulong ko ng Firmax 3. Siyempre, mas marami din po akong pinaganda at pinapogo. So, si Sani, yun lang po may share ko ngayon. Yun po sa araw na to. Hindi ko na masyadong pahabain kasi alam ko marami pa akong mag-share. Hindi ko na masyadong didetalyahan po. Yun po yung nangyari sa akin. 2 beses po ako na-stroke and isa sa nakatulong po sa akin is Firmax 3. Salamat po. Thank you so much po, brother. Si Coach Alvin po, isa po siya sa, nung panahon po nila, wala pa po ako noon, siya po yung isa sa model po ng Firmax 3. Pwede nyo po siyang i-search sa YouTube, meron po siyang YouTube na may commercial po siya sa before and after po ng kanyang paggamit ng Firmax. Isa po talaga siya sa binago po ang itsura po. Talagang lalong pumugi si Sir Alvin dahil po sa paggamit niya ng Firmax. Di ba, Coach? Tapos po, ang alam ko po talaga, si Coach, in-invite po siya ng ating founder na si Sir Nazari. Personal po siyang in-invite para pumunta po sa Malaysia dahil po sa dedikasyon niya rin po dito sa company. Naging executive nga po siya at isa po siya sa ginawaran po ng travel to Malaysia. Taong 2019 po ako, kundi po ako nagkakamali.
Tama po ba, Coach? Oo, Coach. So, thank you so much po sa inyong ibinahaging kwento. Tungkol naman po yun sa stroke. So, marami po tayong kwentong stroke. Talaga pong marami po nagpapatotoo. Isa po rin sa aking nasaksihan na stroke po yung aking upline po, sponsor ko na si Sir Erwin Candelaria. Ang nanay po din niya, isa po sa nag-stroke. At totally recovered din po siya ngayon. Hindi na rin po siya nagme-maintenance. Tuloy-tuloy lang po siya sa pagiging healthy diet. Ganun po. May mga ganung case po talaga na hindi sila naniniwalang uminom ng gamot. Naninindigan sila sa ganun. Basta po yung pagkain po natin talagang kontrolin po lang natin. So, yun lang po, Ma'am Glenn. Pakilala na po natin yung susunod. Andiyan na po ba? Okay. Tonight, we have a very special guest who will not only share his journey in online marketing and business, but also a personal market experience that truly made an impact in his life. At first, our guest simply wanted to be a user. Ayaw niya na ng business partner, but he never imagined that through the power of online connection, he would eventually meet a business partner and build a growing team here in our F3 world. He is also passionate about online marketing and generously shares his knowledge and strategies to help others maximize the power of the digital world. But tonight, we will also share something very personal, his experience after being involved in a car accident and how Formax become part of his recovery journey and personal experience. His story is not just about business. It's about faith, perseverance, learning, and never giving up. And now, he is an executive running for Diamond Executive. So tonight, let us listen, learn, and be inspired by his story. Our guest, Mr. Rayjan Buffet. Si Rayjan. Hello, good evening sa lahat. Sobrang daming guests. Nanosublid ako doon sa introduction ni Ma'am Glenda. Thank you Kasi- so much. Kasi talaga naman ang galing mo, ang laki ng tulong mo dito sa RF. Yung online na talagang Thank you so ginagawa much. mo ng bukod sa puso mo, walang bayad. Talagang sinishare mo. Thank you so much. For free. Actually, magsisimula ako doon sa paano ako nagsimula dito sa RF3. So, kung paano ko siya na-discover yung ating product. Kasi, product believer ako eh. Hindi ako basta-basta ma-market ng product kung hindi ko siya nasubukan. So, way back 2023, June 28, hindi ko makalimutan yung gabi na yun, 11 p.m. Papunta kaming Nueva Vizcaya. So, yun. Unexpected nga, na-accidente kami, car accident. So, simula noon, bedridden ako ng 2 months. So, naka-recover naman, nakalakad. Kala ko hindi na ako makakalakad noong time na yun. Pero naka-recover doon sa Santiago Isabela. Kumbaga yung body clock ko kasi doon sa province na yun. Alas 5 pala ng umaga, gising na. Then alas 10, magtulog. Kumbaga, unlike dito sa Manila kasi, iba yung body clock natin dito, di ba? Mga guilty tayo dito sa Manila. So, doon, medyo napabilis yung recovery ko. Pero, hindi mawala-wala yung sinasabi nila yung car accident injury dito sa upper back, then papuntang lower. So, 1 year ko siyang sinasuffer. Kumbaga, every morning, bago ako bumangon, pagising ko talaga, ang sakit dito, simula dito sa taas. Hindi kagad ako bumabangon. Kumbaga, buffering muna ng 15 minutes bago ako makabangon. So, yun yung daily activities talaga every morning.
So, na-discover ko tong Fairmax through online lang din. Nakita ko siya online. So, napakaganda. Yan, nakita nyo yung kabanggaan namin. Ano siya, SUV. Ikwento ko lang muna yung ano yung kotse na ano. Tapos yung sedan na yan yung nakita nyo sa screen, no? Yung sedan na yan, yun yung ano namin gamit. So sa crossing sa Nueva Vizcaya, so sobrang lakas ng impact talaga. So kaya 2 months akong na bedridden sa ano na yan, sa accident na yan. So luckily nakakilala ko yung R3 after 1 year. Simula na aksidente ako, nakilala ko yung Fairmax. Ginamit ko siya, sinubukan ko siya. Sabi ko, wala namang mawawala. Kasi ang daming claim online. Guilty tayo doon, di ba? No, marami tayong makikita sa online. Yung Fairmax, kakadiretso ng, ano, ng paningin, yung mga duling, di ba? So, imposible yung mangyari. Sabi ko, saan ko makakita ng cosmetic product na may health benefits? So, ako naman, kahit mahal siya, tataas yung kilay natin, or 9 yung ano niya, SRP, pero ginrap ko talaga siya. Nagrap ako na bumili ng isa. Nag-trial muna ako. Tapos after 1 month, ang ganda ng effect sa akin. Actually, nawala, as in nawala talaga yung suffer ko dito sa likod. Dati lakad-lakad lang ako, hindi ako nakakatakbo. Yung nagamit ko yung Fairmax, actually, kayang-kaya ko na mag-basketball. Kumaga, kahit ilang balikan sa court, kaya ko na. Kasi dati hindi ko talaga magawa-gawa yun. So, napaka-thankful ko dito sa Fairmax. After 1 month lang na usage ko dito, hindi naman ganun karami kasi sabi ko, anuin ko lang. Hindi ko siya i-massive na pagpahid. Kasi yung iba dito minamassive eh. Minsan yung isang araw lang, ubos na isang cream. So, hindi advisable yon. Meron naman tayong ano dito eh, yung sinatawag na every 30 minutes pahid. Pero nasa inyo na yung kung paano niyo siya gamitin. Ako kasi, inano ko siya kasi ang laki ng value. Kaya pinatagal ko siya ng 1 month. So, ang laki ng impact sa ano ko sa body ko kasi ang sarap ng pakiramdam na nawala kumbaga 1 year kong suffering yon, nawala talaga yung injury. Yung pain napakasakit nawala. So sabi ko, yung nag-introduce sa akin ng product na sabi ko, "Sir, pwede kong i-online na lang to kasi hindi naman ako sanay sa ano yung networking na yan." Sabi ko, wala akong talent diyan sa paano mag-talk diyan sa pagiging speaker nyo. So magbebenta-benta lang ako ng product. Okay lang. So hindi ko akalain na nag-ads ako, 2 days lang nakabenta ako ng Fairmax actually. Tapos ano pa yon, SRP price. Sabi ko, ang laki pala ng pwedeng kitain dito. Kaya tinuloy-tuloy ko na. After 1 month naman ng pag-a-ads ko, online ads, kumbaga complete setup yun eh. FB ads, tapos may auto-reply. So, nagbabudget ako everyday sa ads, nagbabayad ako FB para mag-promote ng product. So, nagkakaresulta. Sabi ko, ang lupit pala ng product na to, pwede tayong kumita dito. So, tinuloy-tuloy ko hanggang dumating yung time na may gusto mag-join. Sabi ko, naku, ito na yung kinakatakutan ko, may mag-join na sa akin. Paano mag-handle ng tao? Sabi ko, paano to na dadami tayo dito? So, imaginein mo, yung isang taong na invite ko, yung unang nagtiwala sa akin, na-appreciate ko talaga kasi ngayon, district status na siya ngayon. Nagsimula siya ng diamond, tapos nag-upgrade siya ng mobile stockies. So ngayon, actually ngayon buwan lang, nag-district stockies siya. So napakaganda ng business kasi ladderized yung process. Hindi yung instant. Kumbaga, dadaan talaga tayo sa process. Sa gusto mo, mabebenta talaga yung Fairmax. Kasi ang hirap magbenta nang hindi mo mabenta-benta yung product, di ba? Yung ano nga lang, vitamins, kahit anong sasakalin mo lang yung tao, hindi mo pa rin mabentahan eh, di ba? Pero unlike yung Fairmax, makita nila yung value, ang bilis. Tapos ikaw pa mismo, nakagamit ng Fairmax,
natulungan ka niya. So advice ko sa inyo, yung mga hindi pa nakagamit ng Fermax, subukan nyo, bumili kayo, gamitin nyo sarili nyo para may personal use kayo. Actually, hindi ako naubusan ng Fermax. Meron pa rin ako dito. So, hindi tayo maubusan kasi tayo mismo, dapat user tayo. So, yun, napakaganda ng product talaga na to. Ang laki ng tulong sa akin. So, kung sino naman yung gusto mag-ads dyan, ito kayo i-guide for free lang na yung setup natin sa online. So, yun lang yung pinaka-sharing ko about dun sa injury. So, thank you so much, Fermax. Sir, may ano lang po ako, i-add ko lang sa testimony ni Oh. Sir Ray dyan. Okay. Nang nagpunta po kami ng Malaysia, tama po ba? Malaysia na po. Yung pinunta Oo, natin. nag-Malaysia tayo, sabay tayo. Opo. Nagkaroon po siya doon ng magandang testimony. Yung na-pressure ka, sir, sa sa nangyari sa atin. Ay, oo. Share naman po. Ako na lang magkwento. Sige. Sige po. Actually, alam niyo yung travel na yan. First time ko talagang mangyari sa buhay ko nung makatravel ako dun sa Malaysia. Hindi ko naman akalain na non-stop pala yung activities namin. From day 1 hanggang last day namin doon sa Malaysia. So yung last day na namin, sobrang pagod na ng katawan ko talaga. Hindi ko talaga yun. Kumbaga, grabe yung pagod namin. Bakit? Umaga pa lang, alam niyo yung parang Divisoria doon sa Malaysia. Namili kami ng para pasalubong. Alam ng mga Pinoy, di ba? Basta mapunta sa ibang country, maghahanap talaga ng pangpasalubong yan. So doon kami sa market nila na sobrang mumura lang. So ngayon, bit-bit na namin yung mga namin. Kahit hindi namin alintana doon sa yung mga baggage, yung timbang, hindi na namin inisip yun. Basta bili na kami ng bili. So ngayon, 9 p.m., nag-invite si Dato na doon sa pinaka overlooking yun na tower, sobrang taas. Tapos, alam niyo yung sahig, transparent, makikita yung ilalim. So nakakalula. Doon pa lang, medyo na ako, medyo na gugorogi na yung ko. So pinakain kami sa sa seafood na restaurant, puro seafood. Alakalain nyo, yung sa pag-serve nila ng food, pa isa-isa. Maya-maya, serve. Pag naubos, serve na naman. Pag naubos, serve na naman. Ako naman, paglapag, dampot, puro seafoods yun. Nawala na sa isip ko na may allergy ako sa seafoods pag nasobraan. Ngayon, sa kakakain ko, nasobraan ako ng kain doon. Kalain nyo, kahit sino sa inyo, pag nakita nyo, paglapag, kain ka agad di ba? So, ganun talaga tayo pag masarap yung nasa lamesa. So, yun yung nangyari sa akin. Na kami, kumbaga alas 10 pa yun, travel natin, no? Kasi flight natin 11. So, travel namin, pinasakay na kami sa bus, punta ka na, terminal kami papunta, naligaw pa kami. Imagine niyo, Terminal 1 dapat, dinala kami sa Terminal 2 nung driver ng bus. So ngayon, buti na lang may underground doon na yung train nila, yung di ba? Parang LRT. Parang LRT. Tapos, naguluhan pa kami paano magbayad kasi kailangan talaga, yung payment method na yun. Naguluhan kami. Akala namin malilate na kami sa Kumbaga doon, stress na kami. Grabe na stress. Kumbaga, nagkaluhalo na. Ako naman, yung ilong ko, uma-action na, lumalaki na, nadideform na. Alam niyo allergy na yung sa seafoods. Pag na-deform na ilong mo, grabe na yung nagluluwa-luwa na yung mata ko. Kumbaga, doon pa lang sa naligaw-ligaw kami, sabi ko patay, parang hindi tayo makakauwi nito. So, doon pa lang medyo na na yung yung emotion, stress, yung pagod, naghalo-halo na doon. So ngayon, na-relieve ako nung nakasakay na kami sa train, napunta kami sa Terminal 1. Ito naman yung yung another struggle namin. Pagdating na doon sa check-in, sa baggage, pag timbang-timbang na namin, nako, yung sa akin sumobra, 12 kilos. 7 kilos lang yung dapat. So yung stress ko, yung yung allergy ko, yung lahat nagaluhan na talaga, parang puputok na yung ulo ko sa So nakita nila sa akin yung pagpasok na namin doon sa nakita na nila ako sobrang yung
atake na talaga, Pulang-pula ka na sobrang nun, sir. pula, Pulang-pula. pulang-pula na, ano na nangyari sa akin. Pagtingin ko sa ilong ko, deform na, sabi ko, pabira. Naku, yung inaalala ko kasi yung pagsakay sa eroplano, may pressure pa yon. Di ba, pagpasok mo, paglipad niya, may pressure pa yan eh. Sabi ko, pag hindi ako naagapan, bago ako sumakay sa eroplano, yari ako. Buti na lang dun sa dun sa maleta ko, meron ako isang Fairmax. Binuksan ko talaga as in wala pa siyang wala pa siyang hindi pa siya nabuksan. Kasi alam mo yung kung bakit ako nagdala noon? Baka kasi mag-announce kung sino may dalang Fairmax, may premyo. Kaya lagi akong may dala. So, yun yung thinking ko doon sa Malaysia. Ngayon, binuksan ko siya, ginamit ko siya. Kalain nyo, before ako na makasakay doon sa mag-departure kami, naku, bumalik sa normal as in yung yung Bumalik. pakiramdam. So, grabe yung effect talaga, instant effect ng Permax. So, yun yung another testimony ko, pero hindi ko masyado siya kasi nakakahiya talaga yung struggle namin. Baka sabihin nila ayaw namin mag-Malaysia kasi ganun pala mangyayari sa amin. So, yun yung at least, may struggle din talaga sa pagta-travel. Kaya sabi ko parang ayoko na mag-travel sa sunod. So, yun. Panay, talaga, so, yung experience sa Malaysia, grabe, wala kami masabi kasi, di ba, Madam Ani, no, napunta pa tayo sa, Unforgettable. Opo. Genting, no? Ang dami natin napuntahan, tapos yung event place, ang dami Opo. nito. Kumbaga, global yun eh. Iba-ibang lahi na namimit namin. May mga Vietnamese, may Cambodia, iba-ibang lahi. So, napakaganda pag nakatravel kayo. Kasi iba-ibang Yes. distributor na mamimit nyo. So, Mamimit yun, may inspire tayo dun sa mga global market. top achievers po yun sila eh. Mga Thank mamimit you mo so dun. much, Oo. Coach. Meron nga ako doon na nakita yung Vietnamese, niloloko ko. Sabi ko, yun pala manager na. Akala ko executive lang, manager na pala. So, yun. Saka doon mo sila makikita sir yung inaward sila yung 500,000 inaward talaga makikita mo sa kanila mismo. Ayo, parang naka-average yun nila doon sa Malaysia. Grabe, isang briefcase talaga yun na inaward na as in sa event. So, napakaganda kasi nakikita natin yung sarili natin in the future. Mangyayari sa atin yun eh. Yes. No? So, pag nag-crown Possible. manager tayo, cash, half million yun in peso. So, Yes. Don Ramon, baka Crown baka manager. next in line. So, yun lang. At least, hopefully, na-enjoy kayo sa sharing natin ngayon. So, next time ulit. Thank you so much. Thank you sa pag-share mo. Kasi meron nag-request, gustong marinig yung testimony yung na-accident. Ikaw yung naisip natin na mag-share. Oh, okay, thank you so much. Pinagtatry niya ng Formax na gumamit. Actually, galing pa ako Ortigas kahit linggo na may mga nakausap pa ako doon na potential leaders. Kahit linggo, sabi ko, instead na church day or rest day, sabi ko kailangan natin na mag-grind kahit linggo. So, galing ako kahit naulan. Hopefully, mapunta siya bukas sa office. Congrats. Yun. Congrats again. Thank you so Thank much. you very much. I'm sure na maraming na-inspired sa story mo sa mga guests natin. Yeah. Coach Annie, sinong next guest natin? Wala kang audio, Coach Annie. Ay, bali po hindi po nakapasok si Ma'am LV Joke, no? Hindi ba? Pwede po siguro tayo ngayon humingi ng kahit isang share lang po ng ating attendees ngayon. Mga leaders po na nandiyan. Sino pong gusto mag-volunteers? Ay, baka po pwede po kayo makahingi ng andyan po si Ma'am Susan Novencido, isa po sa ating Nandito siya. po. Si Ma'am LB po, andyan po ba? Nandito. Oo. Sige po. Sorry po, sir. Sige po. Ang ating pong susunod na share po, isa po siya sa ating Diamond Executive. Napakasipag po nito. Talaga pong halos makikita nyo siya araw-araw sa ating opisina. Ang family niya na po ay ang office. Nandun po siya, halos akala mo doon na siya nakatira.
talagang nabibilib din po ako sa kanya kasi dati nga po yung niloloko po natin siya kasi victorious niya po, isa lang siya. Pero ngayon talagang napatunayan niya po Victorious yung na siya. victorious niya, may S na. May Talagang naging kwento na po yan ni Ma'am LV Jokno. Go ahead, ma'am. Pa-unmute po ng mic. Andyan po ba siya? Ala, ang dami po natin ngayon Aabot na po tayo ng 50. Hindi pa po tayo nangalahati. Hello po, Ma'am LV. Baka po mahina yung signal niya. Ayan. Sorry, nangangapa. Okay. Welcome Ayan. po. Thank you so much, ma'am. Go ahead po. Hello. Ayan. Good evening po sa lahat. Good morning, kahit na ulan. Ayan. So, magandang gabi po at magandang umaga. Paulit-ulit. Wait lang po. Medyo okay po ba? Naririnig po ba? Loud and clear, ma'am. Ayan. So, ako po si LV. Nag-start po ako sa, ano ba to? Bakit hindi? Parang hindi ko makita yung sarili ko sa ano. Nakikita ka po namin, ma'am. Maganda po. So, okay na yan. Oo, okay na. Ayan, good evening ulit at good morning. Ako po si LV. Nag-start po ako, i-share ko lang sa inyo yung journey ko na sa RF3. Nag-start po ako sa Malaysia, June 2016. To be exact is June 10, 2016. So, may ano ka? Yung picture ko? Yung dati? Sige po, hanapin ko po. Sige. So, nag-start po ako sa Malaysia 2016 dahil po dun sa health issue ko na hormonal imbalance. So, nagkaroon hormonal imbalance kasi maaga po akong nag-menopause. Nag-menopause ako ng 39 pa lang ako. Yan, 39 pa lang, menopause na. So, yung lahat na discharge na dapat i-discharge, instead na, kasi siyempre menopause, wala na tayong menstruation. So, lahat sa mukha ko lumabas. Yan. So, naka-flash ba yung picture ko? Hindi pa po, hinanap ko lang po. Sige lang po, kwento ka lang, ma'am. So, sobrang grabe yung naging acne ko kasi yung menopause ko, nag-start ako ng 2004. So, tapos nung nakilala ko yung Fermax is 2016 na. So, makikita nyo dun sa picture ko na talagang napakatagal na nung pinagdaanan. So, kumbaga, nang dahil doon, nawala yung confidence ko, hindi na ako naglalabas, office bahay na lang ako, office bahay. So yung mga friends ko nagtatanong na rin bakit hindi ako sumasama sa kanila pag may mga konting yung salo-salo, mga ganon. So talagang in-isolate ko yung sarili ko kasi nga nahihiya ako, sobrang pangit ng mukha ko. So nung itong friend ko, yung nag-sponsor sa akin, sabi niya, mayroon daw siyang product na ipapagamit sa akin. I-try ko daw. Pero kasi yung friend ko na yon, lahat na ng mga business na ma-encounter niya, ino-offer niya sa akin. Marami na rin perang nawala. Tapos, kung ano-ano na. So, sinasabi ko, basta siya yung nag-introduce,
hindi siya titigil hanggang hindi ka makumbinse. So ako naman, talagang ayoko na. So sabi ko sa kanya, sabi niya nga, subukan ko daw yung Fairmax. Sabi ko, ay ayoko kasi alam ko naman na ikaw, basta ikaw, kahit buhay, kayang buhayin. Sabi kong ganon. So, ano siya, makulit pa rin hanggang sa ang nangyari, yung boss ko sa Malaysia, nag-work po ako sa engineering company, consultancy engineering company. So yung boss ko, na-aksidente. Na-aksidente siya, nahulog siya kasi sa bahay nila, maraming mga water tank. Kasi yung asawa niya, mahilig, kinokolekt lahat yung mga rainwater. So yung isang tangke doon, hindi pumapasok yung tubig. Kasi may nakabarang mga dahon, mga dahon-dahon, mga ganon. So ang nangyari, inakyat niya yun. So 16 feet above yun. Nung time na umakyat siya kasi, umuulan-ulan. So nung nandun siya sa taas, nung time na bababa na siya, yung hagdanan na ginamit na tungtungan niya, dumulas. So nahulog siya doon. Nahulog siya 16 feet above. So nahulog siya, in other words, na hospital, nagkaroon siya ng 3 broken ribs, nagkaroon pa siya ng blood clot. So naisip ko, sabi kasi nung friend ko, hindi lang naman pampaganda, nakakatulong sa health, ganyan-ganyan. So naisip ko, baka ito na yung time na na itry ko yung product. So yung time na itry ko yung product. So nung na yun, nung hindi ko kasi siya pinapaunlakan na mag-attend ako sa mga meeting. So nung nasa hospital na yung boss ko, in-invite niya uli ako. So nag-attend ako. So nung nag-attend ako, nag-invite na rin ako nung friend ko, tsaka yung sinama naman nung best friend ko, yung brother-in-law niya. So 3 kami, ganun. Before kami umuwi, after nung meeting, hindi na talaga pumayag yung friend ko na hindi ako mag-uuwi ng product. So pinautang niya sa akin yung isang diamond package. Sabi niya, iuwi mo na yan. Sabi niya ganun. Sabi ko, hindi, ayoko, itatry ko lang. Hindi, iuwi mo na. Bahala ka na kung kailan mo babayaran. So ang nangyari, inuwi ko rin. So, di ba, sanga-sanga na yung kwento ko. So ngayon, before ako umuwi, yung friend ko nakasama ko, at saka yung brother-in-law niya, binigyan ko sila, sabi ko, itry nyo na, binigyan ko sila ng tag-isang bote. So then, inuwi ko yung product, hindi pa kinabukasan, yung brother-in-law ng best friend ko, ang ingay-ingay niya sa group chat. Kasi meron siya, hindi ko pa nagamit sa sarili ko Kasi kinabukasan, inuwi ko yung product, halimbawa ngayong paggabi, kinabukasan, umaga, 7:00 pa lang, ang ingay-ingay niya sa group chat. Sabi niya, sinasabi nung brother-in-law ng best friend ko na yung almoranas daw niya, simula for 10 years daw, every morning, para siyang nire-regla. Lalaki yun So dalawang klase kasi yung almoranas, di ba? Yung nakalabas at isa yung nasa loob. Which is, pag dumumi yung may almoranas na nasa loob, dinudugo, di ba? So yun, ang ingay-ingay niya kasi 10 years daw, every morning pag nag-CCR siya, talagang para siyang nire-regla. Pero nung umagang yun, talagang walang dugo na nakita, sabi niya gano'n. So, and then, so doon ko na sige, tuloy-tuloyin ko na since nasa akin na yung product. So, ginamit ko siya. So, yun, yung sa picture natin, yung sa picture ko, after 3 months po yun, na-regular, talaga, natuyo talaga yung mga pimples ko. Tapos, ayan, nakikita niyo yung naka-flash na ba? Ani? Nakita na po Hello? nila, ma'am. Opo. Oo, so yung after na is after 3 months yun. So after 3 months, 'di ba? Kung tutuusin, makikita nyo pa rin na may mga peklat-peklat pa, 'di ba? Pero can you imagine po yung sa tiniis ko from 2004 hanggang 2016,
ang laki ng progress doon sa photo na yan. So ngayon, eto na ako ngayon. Okay ba? So yung sa boss ko naman, yung sa boss ko, 'di ba nagkaroon siya ng broken ribs, 3 broken ribs. So tapos nagkaroon pa siya dahil sa pagkahulog niya, nagkaroon siya nagkaroon siya ng blood clot sa ulo. So every day, habang nasa hospital siya, dumadami yung kumbaga yung blood clot niya, naiipit yung sa utak niya. So kumukonti yung oxygen na pumapasok sa utak niya. So ang nangyari, nagkaroon siya ng amnesia. Nagkaroon siya ng amnesia. So ang ginagawa ko noon, kasi ako ang tagabanta, akong caregiver niya sa gabi, yung sa umaga, sa daytime yung asawa niya. So pag ako ang nandun sa hospital, pinapahiram ko talaga siya ng Fermax. Pero napakabilis ng naging recovery niya. Kahit na yung broken ribs niya, talagang mabilis siyang nakarecover. So masasabi ko rin na napakalaki ng tulong ng Fermax. Pero yung blood clot sa niya, kinailangan pa rin na lagyan na barinahin yung dito niya para lumabas yung dugo. But still, malaking tulong physically yung Fermax sa kanya. Yan. So ilan po yan sa personal testimony ko, and then yung sa mother ko naman, before ko pa nakilala yung Fermax, diagnosed na po siya na may 2 bara sa puso. So kailangan niyang i-angioplasting. Nung time na yun naman, hindi ko kaya, alam po natin kung gaano kamahal magpa-opera sa puso. So hindi ko po kaya na ipa-opera siya. So ako, knowing sa Malaysia, na matagal na po ako sa Malaysia, nagtagal ako sa Malaysia, knowing na sa Malaysia napakaraming mga herbal products. So ang ginawa ko noon, kasi ang po ng mother ko talaga is takot siyang uminom ng gamot. So may high blood siya, mataas yung cholesterol niya, basta marami na siyang iniinom bago pa na-diagnose na may bara siya sa puso. So, nung na-diagnose siya na may bara siya sa puso, nadagdagan yung niya. 14 types of medicines po every day ang iniinom niya. Yung mother ko po, isa po siya sa mga tao na takot uminom ng gamot. So, kumbaga, yung maliit na gamot sa high blood, napakaliit po ng gamot sa high blood. Kung sino pong nagme-maintenance diyan, alam niyo 'yan. So, ang ginagawa po niya, hahanap siya ng saging or pandesal or tinapay or kahit sa kanin, ipapalaman po niya yung gamot na 'yan para lang makainom siya everyday. So yun nga po, knowing na sa Malaysia napakaraming mga herbal, so naghanap po talaga ako ng herbal na pwedeng makatulong sa mother ko. Kung ano-ano na yung na-try ko, pinapadala sa kanya, hindi pa rin pumapasa sa kanya yung kung ano mang product na naipadala ko sa kanya, hanggang sa na-meet ko po yung Fermax. So after 3 months po na nag-diamond member ako, nag-mobile stockist ako para masupplyan ko yung mother ko ng Fermax. So every 3 months po, every 4 months po ako umuwi noon. Talagang ang hand carry ko is Fermax lang po yan para mauwi sa mother ko. Tuloy-tuloy yung gamit niya ng Fermax para hindi siya maubusan. So that was 2015 nung na-diagnose siya. Nag-start ako ng 2016. Sinusupplyan ko siya hanggang sa umabot po ng 2020. Hindi po namin siya pinaoperahan. At yung 14 types ng medicines niya, unti-unti po yun, binawasan ng doktor. Hanggang sa ang natira na lang po is yung kanyang amlodipine at losartan. Ayaw niya po talagang iwan yun. So, yun po yung talagang naging ko na kung bakit hanggang ngayon andito pa rin po ako sa Fermax, 10 years na po ako. So,
dito pa ako sa RF3 at hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin po yung product natin. Ayan. Okay po. Sana po maano na, pasensya na kayo, hindi ako sanay mag-testimony. Okay na po, Ma'am Annie. Thank you so much, Coach LB, sa Thank you, Ma'am Glenda. Po, wait lang po. May ipi-play Ilang, akong video, ma'am. ilang beses na, ha? Ma'am LB, excuse me po. May Ah, ipi-play po akong video, yung video ng isang banlag na nasaksihan mo doon sa okay, Malaysia. okay. Okay, I-play ko po okay, siya, sige. ipapakita natin sa kanila, tapos maya po ikwento niyo po. Share ko lang. Sige, sige, sige. Okay, meron ka pala niyan. Ito siya, yung ating pong client dyan is inborn po yung yung mata niya na ganyan. So one time application lang yung nangyari, makita kaagad yung result. Sa siya, sa Labuan, Wilaya Persikatuan, Labuan. Dito. Ayan. Nakita niyo po ba? Nakita niyo po ba yung yung improvement after one-time application lang? So ito naman, okay. So ito naman yung itong anak to ng office mate ko. Ano siya, yung may skin allergy. Pala yung skin allergy sa tenga. Ay, meron din siya yung isa pa, yung kapatid niya. Hindi siya yung ito anak naman to nung member ko. So ayan. So ito siya, itong lalaki na to, siya yung nandiyan ba yung picture ng paa niya? Siya yung may diabetes, na-meet ko siya personally. May diabetes siya, tapos yung puputulin dapat yung paa niya, pero hindi na natuloy. Kaya noon, okay, iba naman siya. Yeah, wala yung picture ng paa niya. Meron siya yung talagang nalaglag na lang yung isang daliri niya dahil dahil sa diabetes niya, sa problem niya. But tapos yung supposed to be puputulin na,
hindi natuloy putulin. So isa rin siya sa original na nagbibigay ng testimony sa Fermax 3. One of those original na talagang amazing ang testimony. Yung breast kanina, wag na lang. Ayan. Next na lang yan. So so ito yung after na nung siya, nung nabutas na, halos isang tabo na yung nakuha niya diyan. So kung nakikita nyo madilaw-dilaw, Fermax po yung doon, pinahid. Okay na? Sana po kung meron po yan, hello? Ha? Napuputol? Ito yung bata na to, 7 months old siya. Yung bata, 7 months old, nung na-meet ko siya. Tapos, yung baby. Yan, 7 months old. So, kung i-zoom po natin yung mata niya, yung isang mata niya is banlag din. So, after one time application din yan, dumiretso siya. Hindi masyadong Ayan. So, ayan, yung mata niya papunta sa kaliwa yung mata niya. Tapos after, eto na siya. Yung bata na yan, ako mismo yung nag-apply ng cream dyan. Okay po. So, kung meron po kayong naiisip na pwede niyong pag-share ng product natin, i-share lang po natin. Wag po natin wag po nating sarilinin. Keep on sharing lang po. Kasi sabi nga ni Sir Alan, ang business natin is ang ng business natin is i-share natin. Kasi kung katulad po ng mayroon pong iba na pag narinig nila yung kwento, sinasarili lang, tsaka sila mismo ang nagdi-decide para sa ibang tao. So, gawin po natin na wag po tayong magdesisyon para sa kanila. Kahit na sa palagay mo parang hindi niya kaya or baka hindi niya magustuhan, wag po tayong magdesisyon para sa kanila. I-share lang po natin. Okay po, keep sharing po. Yes, ma'am. Thank you so much, Ma'am LB. Very Thank blessed you. po kami sa lahat ng Pasensya na po. Okay lang. Thank you so much, ma'am. Kasi ma'am, Ay, binigay mo sa amin. Thank alam you. ko po yung niya, hirap. Very busy po kasi yan si Ma'am LB. Nung nag-start po tayo, isa po siya sa ini-invite ko talaga para sa opening po ng ating storytelling. Pero sobrang busy po niya. Kaya salamat po ngayon at napagbigyan po tayo. Thank you. Thank you po. God bless, ma'am. So, ang dami po Ingat natin. po tayo lahat. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you. Ang dami po, ma'am, nakarelate sa mga kwento mo. Lalo na po sa mga user na ngayon. Talaga pong relate po kami kasi isa rin po kami sa nakakita po na ako po kasi personal ko pong nakilala yan si Ma'am LB. Siya po, nag-start po siya sa Malaysia ng RF3. Hindi po siya talaga dito naka-enter sa Philippines. Sa Malaysia po siya nag-start kaya siya mismo po nakita niya ang dami-dami pong natulungan ng Fermax 3. Kaya yung Fermax 3 po siya talaga yung number 1 flagship product natin kung saan all-in-one cream po siya na kanina nga po may nagkwento sa atin na nilagay sa ilalim ng dila niya para sa kanyang stroke. So, pwede po siya sa dila, pero hindi po talaga natin ina-advise yon na hindi po open-minded yung utak nila, na hindi po nila alam about sa product. Kasi meron po tayong FDA na cosmetic, para sa cosmetic po yung product natin. Dahil nga lang po sa ating mga experience sa product, kaya nasi-share po natin na pwede po siyang ilagay sa ilalim ng dila. Kaya sa mga leaders po rito, huwag niyo pong kakalimutan mag-disclaimer po.
Kasi yun po yung laging binibilin sa atin ng company. Huwag nating i-claim na gamot ang ating product, although nakakagaling, dahil ito po ay approved po ng FDA na cosmetic. So, malinaw po yun, ano po. So, gawin na po tayo sa ating amazing business preview. Ililipat ko naman po